kid to the two kings of the Amorites that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to king of Bashan, which was as Astaroth. Malanayaw nga Diyos mi, yamanan mi, ito yung apo nga panakabasa, iti saso nga maikasama. Idata apo nga aldaw, iti dito aldaw ama. Kat alalan mi, iti intero nga chapter, iti dito apo nga series lesson. And may isang hallmark, apo iti book ti Joshua, apo kat adamot lang, iti dito nga chapter. Gapuna ama, iti importance because we understand that the Bible has in every aspect their own importance, and their importance are not equal, O God. And it is knit together, it is bound together to form, O Lord, your word. May sa apo kadang ito'y napintas amang doctrines o Diyos kat maadal iti chapter number 9. And of course, I could have promised of the Lord to preach everything in this one preaching, oh God, but we will come in the other, on Sunday, oh God, Lord, we will come back here in this chapter. But today, I just pray, oh God, Lord, that what is said for us, you deliver it, oh God, Lord, to everyone's soul. No, dapat nga isalakan mo pa di apo. No, dapat yung Diyos, di hangad sa salbing at na-usturito yung biyag, at let them serve God better. No, dapat apo Diyos, nagbiyag ni Paso, let them think, O Lord, twice and come to God, O Lord, because of these words. And if there are people here who wanted, O Lord, to meet, O God, a greater cause for Christ, let them be challenged by these things, O Lord. Tulungan na kami pang-asim, Ama, agro ito pamati mi, agno Ama, kat maada ko ati pakitaan, O Diyos, ti panagbalbali ti mi as the days go by, O God. Thank you so much. Help me as I preach, and help these people especially, that they will focus, O Lord, upon your word today. Christ we pray. Amen. Amen. Agro tayo. Okay, sige, at settle down kayo tat, mapantay di Joshua chapter number 9. We have our simple outline today. Iti na ito yung chapter number 9. Nagiti scholars kat dangay ti kanya-kanyang title da. Iti na ito yung makukunang libro. Kanyang title da. And the first impression na nakita iti na ito kat about ito yan? About beguiling. So kami usan iti Lord eh. May isang panangalilaw. You know, iti first impression ko iti na book. Ngam dahito yung umuna na verses, dahito 1 and 2, kat na ikaabil iti yung chapter, which means there is something ada iti yung the whole perspective iti chapter kat haan nga mabuo no awan iti makumpuna nga verses 1 and verse number 2. So because of verse 1 and 2, tinaitilak tayo iti minsay about God's permission. Dito iti title dito tayo sa God's permission. Dito iti content na rin yung entire book. So the question na kita iti yung chapter number 9 about God's permission, that why God permits something to happen to His people. Iti the question. And so haan nga barbaro karto yung tao, iti banbanag nga unlikely nga mangyari. At nagijay nga hanto yung expectar nga mangyari si Diyan tayo. And then iti result na nagito yung unexpected guest na mula tayo, that we are going to question why in the world that these things come to us. You know? But of course, the first na premise na answer na ito, but gaputa pinarmita ni Apo. No, dito nga ako, according to context na ito ti balbanag nga actually nga madini apo kala di rape, adultery, madini apo na kita na hanga pinamita ni apo na kita na. Nagita nga kat rebellion na kita na. Kanya apo rebellion na kita na.
Ngum dagiti banbanag iba ba may katagi banbanag na napermitan ti Dios. You know, dagi pinurmitan na dagi banbanag ka kapag kasday. So it does not speak about any kind of transgression na kasi transgression ti awol diyan no in settle ni apo nga dito na kat binuram hang permission diyan transgression ti awol diyan. But there are things that are allowable by God that He permitted to happen because of His own sovereignty, the prerogative na. Awan ba ti alos si Taruan? Nakasarap tayo amin ito. Awan ti alos again patron. Alright. Kita nyo mo ti alos pelita. Let them come inside. Awan tayo bantay ti ubing di Taruan ngay nga ubasin nila dito. Ilang ti Taruan nga. Ang adjera antikwa, Pabiti. Alright, okay. So, dahil mabantay ito ubing taglang tinuwang, di mo nag-go there dyan ti kanal, naangkot niya. Okay, so God's permission. Ano nang ibang panag na i-permit ni Apo Diyos di ito nga mangyari, and may sarap ito nga mang solve iti question tayo because adang talaga ti banbanag na mang kurikor iti kapanunod ng tayo. Dagi diha ka transgression ubak man na dagi banbanag na i-permit ni Apo Diyos ngayon nga hanga kayan ti kwa ti panunod nga papasama. Okay, kat umay dati kanya tayo isuday ti lesson na apay nga ta. Why that God would permit some things to happen in our lives for that matter. Okay, kat the answer to the question na duwa, Roman number 1 and Roman numeral number 2. Okay, so let's go down. Number 1, kat first of all, because it sends a message to all. The first. Iti rason ng apay ipormita ni Apo Diyos na mangyari di jay, dagi jay kaslangan kasi naman nagkanyan di madmadinga kaslangan tayo kahit nang nangyari. Gapot ta dati message si Apo Diyos iti amin na tao. Of course, within the context chapter number 9 magkiti. Kat iti chapter number 9, alam ti duwang klase ti tao dito nga pag-isensyal ni Apo Diyos dinisay. So, nung kunak kanya yung because God wants to send a message to all kunak kanya tayo, duwa lang actually ti klase ti tao. Dagidihan ka na mati, kung dagidjay na mati. Okay, so digit tayo nga quality ko tayo. So, digit lang ti division tayo. Nung hanga naman ti tao, dahil ti may isang klase ti tao. Nung namati mo, dahil ti may isang klase ti tao. But both, kadag ito yung naduwa nga tao, nga dagidihan ka namati, kung namati, God is sending to them a message. Let's discover that. Number 1, of course, di may isang klase ti tao, the stiff-necked people, we know the unbelieving people. So let's read verse number 1 and 2 because dahil ito tinang divide no apay nga kuna tayo ngayon provision. Una na yung 1 and 2. And it came to pass when all the kings which were on this side Jordan, in the hills and in the valleys and in all the coasts of the great sea, over against Lebanon, the Hittite and the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, in the Hivite, in the Jebusites, he heard thereof, that they gathered themselves together. That they gathered themselves together to fight with Joshua and with Israel and with one accord. So, dahil the first na i-message ni Apo. So, kasi iti overall nga actually ngayon nga tayo ngayon nga rupa na dahil ito'y promise na dito because dahil ito'y nga historical kat tinapasamak dito dahil ito'y promise na nga dito wino dahil lahat of Filistina, all Filistina niya nagbuungay ni Apo Diyos iti may isang klasin ti grupo nga tao kaayatol na iso na dito ng Israelite. Kat kasamat lang kanya tayo, nga tao, kaya tayo anak tayo, at bayat iti pagtumpalan na. Kasi iti Diyos Iso nga, iti process niya po Diyos ngayon kastana, kat hanga nagpili ka ng nga tao, nagpili lang iso na ti may isang tao ang anak. Iso nga, imagine nyo, may isang tatang anak ti milyon. So, before di may isang pamilya, tagbol ng millions, it takes hundreds of years. You see?
And while, ladies and gentlemen, nga, umad at ano, di anak ni Apo Diyos, kinargaan mo ni Apo di promise land nga nakaykayo, naruluot, nakabanbantay, itita tao. Tapno habang umad at ano, di anak na, dalusan na mo, di entero wala of Filistina. Kala nga, i-prepare na nga, dagi danom, dagi patadon da, dagi kasdete, kasta ni Apo kanya. So, you know what, these Israelites was a kind of, tribe that is laden with all of us would obey them. How God loves them so much that you see while they were prospering in number, God was also cleaning up the entire Palestina for the future home. So kasdete kasana ako niya na. And before nga napalagi ta tao jay nga lagi tayo magbaga natin nga himays kas kana kung kumpuni amudan nga isuda at may sada nga tenant na ijay amuda jayan. Amuda nga may sada lang nga nakigyan kumbaga asjay. Okay, so hindi mo tan in shortcut hindi makal mo tan anak niya apok imanudan, they are going to claim their own rights to the land by which iti manu dagi kan believers na kamusta nga staga mo tayo marut number da binmaknamak nang damutunan handa mo tunan nga itot di jay ngay dagang tinang talon da kaya damutunan nga paggiyon di jay nga klase iti daga because it was really rich in everything. Amen. So nga lumakita ta Middle East kat ayo talaga timan mo oil kangatat iti may handa nga balitok pa oil dagi kat everything that is you know what, the fruit of the earth are in the plate. So kasi iti napasama. Now, iso kay nga lumapan dagito Israelita nga mangkwa ipagada nga invite kami nakan di tenant, nakan di boss, nakan di owner dita, na kayo tenant kayo. Okay, the effect na tatada gitoy no anda dagi unbelievers niya, we know the awag daw tat technique na tayo. Either they are going to give up and give in to God's demand, or else they're going to fight. Okay, so dapat entrance na Joshua chapter number 9 nga iti rason ng apay kakabsat nga nangyari da ito'y napasamak. Damdama kita tayo yung story na ito pasamak niya. Kapot takayat ni Apo Diyos na isend the message kalagi unbelievers na if they're going to fight with God, if they are going to fight God himself, they are going to lose the battle. Di minsahin na. On the other side, kasama ko na tagsapa. Ipagkatay ito ng taong temporary ito ng turmong tinaga. Makita yung mat. When we were 16, may tikot-istin at bakit dumalakay ito yung right? You're going to die. Magpagkatay ito. And there is heaven for those who believe in Christ. They will live there with God from eternity to eternity. But those also who will reject Christ will be doomed to hell forever and ever. They will live in the fires of hell all of eternity. And so what will they do? One, sayang jay ganan ko sa Domingo, bisa agsimba ko man ito, sayang gabi ganan ko. So they will go to work for their living. And they will forget God all of their life. What is the message of God for them? That if God will send His love to people, and that love, that precious love that He sends to people will not be received. But they will get that love of God and they will put it in a trash. Then they will go to hell someday. Digit image niya po kanya ta. Isumot ang timis na dito that they will be destroyed if they're going to fight, you know what, the children of God. So the 21st na message na kadagin yung mga kulang is technique na tao. So ngayon nga, di rason no apay nga, no minsan, i-permit niya po the death, iti tao, i-permit na the sickness, so di ngayon, i-permit na ngayon kakabsat iti mga kulang bankruptcy, i-permit na ngayon kakabsat iti sickness, dan anyaman na tribe, iti taridya, tapos tigas takan isend dijikat awan kanya iti kayat namang alat sakit or death o am I right, bankruptcy, poverty ako kahit kay or sickness, we don't like that. So why in the world that even though God is alive these things are happening? It is because God is sending a message. Ngayon ano ti tao may dumanon iti nga klase nga iti trial kakabsat kat ang kulmod ng iso na kinaapo. Kasi pagka nang ayaw nga agpaiso, nalipatak sa ni Apo, so kasi ito mangyari. And then they will believe God.
Iso nga message. You know, at naman dagi natangkol ka talaga nga. Awan lang ta, oray niya, kasi niya apo Diyos nga, mang itag kanya na ti trial kala ni Pharaoh, awan lang ta, patayin na ta Israel. Iso nga, tingkatan ni apo Diyos, inikat na niya pa nakabali na amin. Iso nga, ibis ka number one world power ti Egypt during the time of the Jews. Bin mapapabada, nagbali na ti Hudjud, nagbali na world power during that time. Alang nga na ikarga, iti mo ko ng historical books tayo. So there is a message in such, unlikely and unsavory experiences of man. He sends a message to human beings, to all. Number one, to the stiff-necked people. Okay, secondly, not only that he sends his message to the unbelieving world, but he also sends his message to the believers, to those who, to the people of faith and fear. Alright, to the people of faith and fear. So, dahito istorya na ito niya na story. Dahito give you na sa kapsat kat namugda iti glory ni Apo, ti panakabali ni Apo Diyos. Kat handalangan ng dudikat na proof pa ni Apo Diyos because inabak na dahito ngay 2.5 trials before Jordan. And after Jordan, inabak na dahito Jericho Whites na the greatest city during that time, hindi di kabasitan ng AI. So handalangan ng dudikat na proof dapat iti matada nga, talaga nga Diyos, dahito iso ti Diyos na talaga. Kung dagito yung Jebusites kat nagkulbog na ni Apo. Ada iti kakapsat ngay kuada pamati na kun ada iti butong na ti Diyos. You know, but nag-isay ni Apo Diyos times kanyada. Nga times kanyada kat ada ti mercy nga umay kanyada. So tinapasamak ditoy dapat karon ta di jay nga ayan ti balay nga ayan da kat asidip jay ti sentro mismo ti promised land. Kat adda itilintag ni Apo Diyos ijay Exodus chapter number 23, I'm not mistaken, chapter 23. Ijay last verses in Exodus 23 nga kuna na saan kayo nga makitulag kalag ito mga tao hanyong ipalungos agyan na titingayo dagito da kuna na. Kat iti saon ti Diyos awan ti makapakuan, awan ngay ti makasuway ta saon ni Apo. Nung apay nga nangyari na ito'y orain kabaga ni Apo ijay Exodus nga inkarga na nga handa nga suwayan. Nung apay nga napasamak lang talaga ito dahil tuduwa nga word ito nga ito tayo iti kapuna. Anda iti ngay pamati na ni Apo Diyos. Ura handa nga nakita pa iti lapan iti amang ko nga Jericho nang nagdalang. Kung maputong da iti rita nga Diyos. Iso nga the word ni Apo nga judgment hanga nagyang kanyada. Iso nga fear and faith in God is ladies and gentlemen, a solution for God's judgment not to come. Okay, ngon of course, kapag karuta, ang muda nga, no isu da mismo ko, i-invoke da, di Exodus 23, hanga mabalin, kasi lintag di jay. Isu nga nag-arami na ti tricks, nag-alan da, iti tinapay nga naluto 1 month ago, na ibulog na kuman, ng adapa lang ni jay, inbapati na niya, balbalay da, kung nag jay, ibasura na kung mga sapatos da nga, luluma kan pantalon da, kinalkal da, tapos ipantalon da. Pag lumapanda nga, ibaga kanya da nga, nag-adayot, ayan misang kami nga sakop ti promised land. Nung gamot karon tinagan ti Diyos, umay kami nga maging kapya kanyayo. Kasi tingas tada. But dagito yung nga Israelita, kakamsat kat nabigayal na ijay, kat tinangkap na isuda, in short, am I right? Kat, of course, tagiran nga first ito'y, apay ngay nga nangyari ni Jay or in promise ni Diyos Exodus 23 nga hanga mabal nga mangyari. Gapunta na dito kami Jebusites kat adaki pamati da kan buteng da ti Diyos. Okay, so let's read it. Verse 3 ko na. And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua done unto Jericho into AI, nangod na lang ha. So aya kami ti prelude ti pamati Jay Romans 10:17. Faith comes by hearing word of God. That's why I put faith of the Jebusites because at that qualification iti faith iti gamin. Ang kuna ti Bible kat faith comes by hearing and hearing. Kat adamot ti qualification ti hearing kanya iti. When they heard that what God had done to them. And to Jericho and Ai, so di jay tinagrugian ti pamati na nang mugda. Di jay ti qualification ti pamati. Wala na, verse 4:1. Verse 4. That they did work willingly. Number 2, ang klase nga ti faith kat willingness.
Isungahan mo ngayon nga mapapwer sa pamati may isang tao. Ngam ti tao kat agdengod, kan willing ang pamati, dagito'y naduwa ti classification iti pamati. Willingly, at ti pamati kan it is by will. Iso ang makita, dadagi anak, ti members ito yung hanggang isalakan, hanteo kayo for son isuda. Because we need just to pray for them. And one day, they will be willing, like the Jebusites, to believe. So look at verse 4. Ada iti mao ko lang nga quality iti fetijay they willingly. And went and made as if they had been ambassadors, and took old sacks upon their asses, and wine bottles old and rent, and bound up, and they sent him from a very far country, thy servants are come, Lord, because of the name of the Lord my God. Amo ti tao na iditi pa Lord kunanda. For we have heard that the fame of him in all that he did in Egypt. In all that he did to the two kings of the Amorites, the giants, di magpangalan ito on the other side of Jordan, the 2.5 tribe na giants na giants, pinarmos na giants. That were beyond Jordan to Sihon, king of Heshbon, ito yung brother ni Goliath. And to Og, ito yung kakasingsing ni Goliath, king of Bashan. Okay, so nangag na di jay. Iso nga nagkaroon na ti pagmati kang butong iti Diyos. So nakita di jay, anya ti message ni Apollos kanang di unbelievers can stiff neck, that if they will fight God, there is judgment that is awaiting them. But those who have faith in fear to God, God could permit them, to stay with His people. So di jay tinapasama actually dito but some scholars beguiling iti ngay kanang subject dito but when I look at verses 2 and 3 it's not beguiling kaniji Exodus because awan pa iti word ni Apo hang matungpal. Nung kuna ni Apollos nga awan ti agsubli kanya nang hanpay nga matungpal o di patungpal amin agpay sudijay. Kaniji Exodus chapter number 23 hanggang natungpal apay nga ta because of faith in fear na adda kadagiti mao kuna may nga Jebusites. Isu man na allow da nga nagipagyang kanya da uray bigayling anya ngay kat na ilintag karon ti man nga Jason true kat samdang nga talaga nga mabalin nga agbyag itay. But nung makita di work willingly karon ti Bible ngay ada nga di willingness ta mo no ada ti will ti tao ada ti aramido na nga banag no willing isu na nga mga ramid no hanang nga awan ti willingness na hanang aramidon kasi lang the price of will is very important, in matters of desire or faith. So, digit is second nga kuha tayo, na answer tayo, kada giti believers and unbelievers. So, dito number 1 why is it that God permitted the things to happen, even in the name of beguiling? You know what? Because He sends message to those unbelievers, as well as He sent message to those believers. Okay, so, Roman number 2. So dahil nakikita because apay nga sang duwa tatan hindi ka talo-talo to points ng takduwa. Kasi duwa tinagkala ng chapter. Roman number 2 tayo. Because it sends a message to God's people. Okay, so dahito yan dahito yung second may nga kwa tayo, nga point tayo dito kat kasamay nga DJ nga kwa DJ mao ko na nga beguiling niya. Kat masapol ko mga focus ti Kristiyano iti dayto Kas lang na unag ni Apo Dios iti doktrina nga haan ko dapat nga maluklukon ti maysa nga namati. Amen for that. Ang amen ka na. Tatambahan na kamay may salam iti nga room. Pagsaw-saw. Alright. Kas lang nga di beguiling nga digdi nga nangyari. Kat kayat nga isuro ni Apo Dios nga noon iti Kristiyano kat namatin, haang kumadapat ngay nga nalalakang agpalpaluko. Kasi jay kuma iti sumaruno. Kat isu actually, iti subject to yung sumaruno because una na it sends a message to God's people. Okay, and then, isu nga ti question iti ngay kat, kasano nga ti anak ni Apo Diyos kat hanga maluko? Because amo yung tirabaw talaga. Titilubong, the devil, he can deduce you. He can tempt you. The world also can influence you. Amo yung ba na ti kalukuhan mong yan mo talaga? Not only that the devil wants to tempt you to go away from God,
the world also is offering to you a lot of amenities so that they will influence you to live like unbelievers. You see? And also sin in your body. It is also talking to you. It is also beguiling you. You know what? To live in sin. You know, di jay tisay na makita tayo. Isong atingay sumarunong ang kita dito. In abiti ni Apo Diyos, iti chapter number 9, iti talo nga paraan. Duwa nga paraan. Di makitalo dito para kalagi Hudyo during iti reto nga Diyos chapter number 9. Magduwa iti paraan ikasta tayo. Christians, tapos tikasta nga handa tayo maluko ni Satanas. Handa tayo maluko ti lubong. May influensya ti lubong. Tan handa tayo maluko ti sarili tayo nga makukunang nga humanness. Okay, so number 1, because it sends a message to God's people. Number 1, they had God's word, but they failed to comply to it. Kalungasi, dijay. Kalungasi. So they had God's word, but they failed to comply to it. Okay, so anya itikwan kakabsat, anya ti word ni Apo Diyos di Exodus 23. Basahan tayo lang manlanganan. Apan kaman di Exodus 23, kakabsat, makita tayo. Ijay last verse di ka 32 to 33. Exodus 23, 32 to 33. They have God's word but they fail to comply to it. The first nga failure da isumay nga nabigail da. Anya ti sa kana English na ti bigail? Deceive, am I right? Nya pa di word nga kwalita. Nya pa di word nga ano pa di word eh? Okay, sige. Look at this one. Dati man di word kada kanya da. Thou shalt not make no covenant with them. Di league. Nabasa natin, nagkaroon di league eh. Over na di league. Ngayon, di word ni Apo nga kanya da. Ito yung Exodus 23, 32, 33. What is that? Thou shalt have no covenant with them, nor with their gods. Verse 33. They shall not dwell in the land. Talaga nga papanawon na. Why is it? Lest they make thee sin against me, ma-influence na kayo, for if thou serve other gods, it will surely be a snare unto thee. Okay, so, ada the word ni Apo kanya da. Anya itirason no apay nga nabigail da, because they did not comply to the word of God. So, anya ti meaning di comply. Di comply dito kunang na, thou shalt have no make no league with them, nor with their gods. They shall not dwell in thy land, lest they make sin against me. For if thou shalt serve their gods, it will surely be a snare to thee. Handa nga nag-comply ijay, word ni Apo. So, anya ba tinapasamak dito? Ayan kami, kamsat ko. Tinapasamak ijay, inita na lagi, badbado na, lagi tinapay ngay, kakamsat nga, pakat, mayatan, agpaiso at tayo, tinaga po na gito eh. Nung saan nga nag-comply yung word ni Apo, anyaya gamit ikasala comply dito eh, dapat agkaroon na iti tao ko mga mapan di lugar da, nga mapan mangkita no anya nga lugar tayan da. Tanto nalpas na nakita at tayo, wino asidag, ang sublida saan ag-decide. Kasi naliwanag ko dito nga kunanda, saan kayo nga makipagyan kanyada kunanda. And the only way you can be able to do this word ni Apo is to comply. Nung handamot na nag-comply yung word ni Apo, tasan na nga nag-isend man lang itinatao man ng napanjay ayan tilugar da, sa tulag suglit na bagada nga ay hunti man. At ayo nagito da, nag-travel kami dito sa bulan kat awanan outside its skirt iti Palestina diyan. They did not comply to that. But they decided on their own without compliance to the word of God. So ladies and gentlemen, kasjay kakabsat ko urat ko, mga Kristiyano, the word ni Apo. Masapol nga ag-comply tayo. Amen for that? Oo, no kunan ti Bible nga ti asawaan nyo kunan na Kristiyano. Tapno ti kastangay kat hangkayimot ang kay ida ti nakasamusta ng migil kan nakasigsigarilyo kan ipalit na kayo maapan iti simbahan ti Domingo. Ag-comply ka nga.
kita ano di nga tao kat apan kami simbahan winahaan member pa tigas kasjay. Hanggang di nakita mo lang nga nagdisinti ka putay aral mo daw kan mabalin da ito eh. Mabalin siguro. Ang utang kat siyempre nagpabangbanglo kan arom mabalin da ito eh. Mayatan da ito yan. You need to comply to it. You're going to, you know what I'm talking about? Amen? You're going to comply to it. If the devil is offering you something, comply ka, kunang, anyaya kayo nga trabaho na ito, kunang, ay iji nga banda, ay natoy, kunang, ang moment na yan, tayo na ministry dyan, you say, that's not the will of the Lord. You're going to comply to it. Why is it? It is because you have the Word of God, you just need to comply to the Word of God. Una naman the Bible nga, do not yoke together with unbelievers for what relationship the devil in God is. Una na, we need to comply to everything that we have in this life. Masapon kitang tayo, mausto, mapantay di lugar, but they did never comply. So Christians, it is a lesson to all of us. Una tayo, nadamag mo ni Kuang Adijay, bunyan, piman, Allah, kakasi di. Apaya, Allah, naglinutulog to di mata na. Apaya ngay, binubuhubog nila kayo, nagtapa. Inya nga tarawin yung may, sige sis, tarawin ka. Siyempre ko lang. You cannot go there. Why is it? Because she did not comply to the word of God. The result of all of these things can be unlikely are a message to the next generation. So Christians, I would like you to understand that how to deal with the Word of God, we need compliance to it. Amen for that? Masapong at comply tayo. Tapos tayo nga ma-deceive. Kasi deception kat na unag kasi na rin deception ti Jebusite. So, ada ti barbarong kwanta ito ada ti barbarong ay sayings tayo ti charity. No, ada ti na-deceive kat na Jebusite na tayo. So, yun nangyari niya na. Na-Jebusite mo. Okay, so dito tinapasama. Si number 2. Kulang ti Bible. Number 2, they had God's word, but they failed to consult it. Dito sa second na C. Handa lang nga nag-comply the word ni Apo, handa pa nga nag-consult the word ni Apo. Look at that. Verse 14-15. Kanya ko na tayo, subdito yung text tayo, tagato yung Exodus, mapantay tatang ni Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Chapter number 8. Okay, so Joshua 8, 14 and 15. Look at this one. Una na dito'y, and it came to pass when the king of Ai saw it. 9 gaya niya. 9, 14, 15. And the men, verse 13, I'm reading verse 13. In these bottles of wine which we filled were new, and behold, they be rent. In these our garments and our shoes are become old, and by reason of the very long journey. We come from a very far land. And the men took of their victuals, 14, dahil kuyan tayo may summer na failure na. And they took their victuals. Kasi dagito kami, amin hindi nga, ag-surrender ngay nga kingay kat mangalan natin malitok, madpado, dali ngay. Amin nga ngayon na kinabaknang da, alanda, apanda ito na regalo, itinasyon nga pag-surrenderan da. Isuday na victual ito eh. So, hindi nakita na victual nga gold, silver, kung nagadung nga madpado, nagadung nga animales, o nakita na kung naawan, gusto man, dayo mo na ito dapat ni, ikan na tayo pa regalo tayo. So, the verse 14, dahil ko na, and the men took of their victuals and as not counsel at the mouth of the Lord. You know, iti may sangay nga flow, iti tao, FLAW. Iti may sangay flow tayo na tao may no, at that opportunity, i-grab tayo. Because kaslangay nga once in 10 years mo may nagigay. Am I right? To our chagrin, na kurang English, failure gaya ti effect ng igay. You know, there is a flaw of man in by which we try to grab a certain thing for a very short pleasure of time. But to our chagrin, we shall be surprised that it is an evil thing. You know, but di tinapasamak. So, they took their victuals and they did not even consult the Lord.
You know, kat amo yun, scholars na naglalay, kat ko ng deception, tingay, title na dito eh. Nung tirason ng apay nga hanak na sinmur, because ada ni Joshua dito eh. Amoy mo ni Joshua. Joshua is one of the greatest, character in the Bible. He is holy, righteous, faithful, brave, everything that you can need. It is his strength. Nung apay nga takakapsap ngayon nga nadekoy ni Joshua dito eh. Una kanyayo, because it was permitted by God. Tapos masay, abi man nag-Jebusites, at tibutan dapat kiniapo Diyos. But here, ni Joshua, at iso ngayonag-isa mag-nabasok dito eh. Because, ada ni Joshua eh, amoy mo ito na eh. Sunulain ko lang, ada amin kanya na, kanot na basta maluklo dito eh. Nung hanga na luko talaga ni Joshua. Talaga pinaramitan ni Apo. Nung it is still a sin. Iso ngayon adalay ko ng Timothy scholars na nga, people chose to reject God. That's why they chose to hell. But we believers are chosen by God. Nag-regat na explain dito, di ba? Na tayo man isalakan kung chosen by God tayo. Kung tayo mo mapan yung pierno kung they chose to reject God and they go into hell. As di mo lang na ito eh. It is hard for us to understand that, they were beguiled. But yet, it is also a grace for the Jebusites because of their faith and fear to God. Nung kasi diyayin. Ito importante kanya ito Kristiyano dahil ito lesson na maaral tayo. Number 1, we need always to comply to the word of God tapos kayo mabigay. We need ma-deceive. Number 2, we need to consult the word of God. Konsultan tayo uray kas lamay nga, mga alam sa bali, we need to consult God. Because that is the way we're going to deal with the word of God. I-consulta tayo kung what happened here? Unang the Bible, and the men took of their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. Iti lang mas tawag ito, hanak ko lang, Joshua took it, and the men took it. So ngayon nga nagitang tawag ng ti may isang akipaghangan ni Joshua. And the men took their gift and consulted not at the mouth of the Lord. And verse 15, dahil ito nangyamin. And Joshua made peace with them and made a league with them to let them leave. And the princes of the congregation swear unto them. So, dito na pasamak. Okay, so they did not consult. So, what did you failure? Kasi, we need to comply to the word of God. We need to test it. Sa kasi ko lang the Bible, you test yourself whether ye be the faith, lest your faith is void. Una na. Isungay nga oray, yung pamati tayo, testingan tayo sarili tayo. No talaga nga natin pamati. Pati pang testing tayo ka dijay. If you're going to follow God and we like to follow Him, that's the moment we know that we're saved. If in our life we want to follow Him, and there is rebellion in our hearts, that's the time we understand we need to settle down our spiritual relationship with the Lord. So, you try yourself whether you be in the faith according to the Bible. And so they need to comply to it. And number 2, they need to consult the Word of God. So Christians, it is a wisdom for us to always come to the Word of God. Okay? Don't be wise in your own conceit according to the Bible. But be guided accordingly by the Word of God. And number 3, nasi. Number 3, they were beguiled, yet there is good complement. DTC na complement. Tirason no apay nga pinalubosan ni apay kasjay nga nabigal iti anak na ada ti good complement. Anya nga di good complement nga basahan ta 16 ba. And it came to pass at the end of 3 days after they had made league with them that they heard that they were their neighbors. Dito mo dyan kakatao niya galit na nga makita dito nga ni Joshua at nagilig. After 3 nangugda, ay, di talaga ang pangin na bantay. Alright, so, anya nga ti kastamay. Siyempre, ni Joshua nga damdamon ti mapanunod ito, anya ti reaction ni Rupa na. Because they were beguiled. So, what they do, verse 17, and so the children of Israel journeyed and came into their cities on the 3rd day. Talo lang kayo maaldaw kapag naan. So, as he did. Because, di Manila,
Hanggang na siguro Bacolod, Sorsogon. Sorsogon to Baguio is 600 kilometers. That is walkable in 3 days. So, si part Pilipinas pa lang. Inya so, kasi lang ti Hudyo, kung lang ang Pilipinas, iti kadaktal iti tawid ti Hudyo. Mamin sa Apulo. Sa Pilipinas, makamamay 105. Oh, you know. And so, napandalang the third is, at Abigayan. At kunanan, now their cities were Gibeon, Chipira, the Ruth, Kirjat Jearim, pati bigam Kirjat Jearim, at pagin ti Jebusite. And the children of Israel smote him not because of the princess of the congregation had sworn unto them by the word of the Lord, and all the congregation murmured against the princess. But all the princes said unto all the congregation, we have sworn unto them by God, by God. Now, therefore, we may not touch them. This will we do to them. We will even let them live, lest the wrath be upon us, because of the oath which we have sworn unto them. And the princess said unto them, let them live, but let them be hewers of wood, drawers of water, unto all the congregation, as the princess had promised them. And Joshua called them, and he spake unto them, saying, wherefore have you beguiled us, saying, we are very far from you, when you dwell among us? Kung ni Joshua kanya dati, susunod dito eh. Nung nagpintas ni Kapsa di sumbat ta. Naggrabe sumbat ako nanda. Now therefore ye are cursed, and there shall none of you be freed from being bondmen, in hewers of wood, in drawers of water, for the congregation of the people. In the answer Joshua, look at their faith in fear to God. In the answer Joshua said, because it was certainly told thy servants, how that the Lord thy God commanded his servant Moses to give you all the land, they were abreast. They were abreast with the laws of God. And give you the land, and to destroy all the inhabitants of the land from before you. Therefore, we are so afraid. They were so afraid of our lives because of you. And we have done this thing. So, kahit na masawan, valid, hindi sunta, pati mo tatayuan. Ang tiyo kahit namatay, pamilya tayo, by all means, we are going to surrender to them by all means. So, makita yung kuwangat na awan nga, itisumbat ni Joshua Ejayan, because awan ti mabalin na eh. He's a man of grace too. He's a godly man. He understands what grace and mercy is all about. And now, behold, we are in thy hand, as it seemeth good and right unto thee. Kasi di nga ka attitude at feel na kan butang na ti Diyos, magpakong baba. Kanya? Nung anya ngay, dahil tinaramid mi, tamaisilig ng sarili kanyayo, nung anya lagtan, patayin na kami, di anya nga iti imabalin mi. But that's humility, my friend. And Joshua had nothing to say about that. Iso nga iti reflection, ti faith and fear to God, kada ulit ka talaga. Iso nga dito yung mga maadal na bitao, kada ti faith na kan fear na kiniapo, naunagmat ti kastanan ang sao. Naunagmat ti prinsipyo ti panagbiyak na. Because ang ti fear na ti Diyos kan pamati na. Kan ko na, and katawanan ti may supat ni Joshua Ejayan eh, the question na kasi nalpasan eh, because his question is answered thoroughly. And he can never argue with that. Because uray mapanmat ni Joshua the place na kasjim lang taramido na. Kasjim nga ito masiro ka itikwan. So you see what faith in fear to God will bring to a man. It brings wisdom to a man. Right? What happened to them? And so he did unto them and delivered him out of the land of children. And they slew him not. And Joshua made them that they hewers of wood and drawers of water. So ano yung compliment ni Jay? Yung compliment ka. At dati taga-pukan at kayo ng taga-sakduda. Oh, kasi Jay, compliment. So mati Diyos ka tayo na-defeated isunan, no? At dati man pa compliment. Oh, nagbalin na nga servants. Gusto mo ta? Kasi mo ti, kasi niya anak na handa kang paligat ng tulmi, ikan na katimaw mo na ngayong pang-anglusan. Kung takal mo ito ng trabaho ni Jay, yung mga panahon, di kasol kami hindi ako tag-deliver. Amen? Kayo na, supay nga palanti, tayo at kayo, ang sakduda, ang kaon, at bubur, tawag tag-deliver hindi, ano lang, text ka lang, tumagidanong mo. Tawagan lang yung water district at ilukan na yung faucet na rin. Awang tikas hindi. They will dig to the earth, and the earth will give them water. It will render water to them. In their houses, awan ti pagkatang hindi nga construction supply, yung mga palang awan. If you want to build your house, you're going to the forest, cut the tree. If you don't know to do that,
adi pa awan ti balay mo, nangingin na tigas ka. Nung adaray ti Jesus at namang isang kanya, at ti mga kunangay kay kayo for your houses. Is that a compliment, ladies and gentlemen? Yes, that is the wisdom of God. So nga, nung apay nga, pinalubusan ti ito because there is something that God will tell the world that fear to Him and faith to Him is acceptable to God. That is acceptable to God. Hindi pa nagbutang ng kasta. And then number 2, ang lang kasta yun ulit at dapat iti compliment nga naging anak ni Apo Diyos kat handang agrigatan agpupukan ti kayo for their own fire and for their own houses. They will not dig to the soil for their own water. It is well provided for them. The awag to indikat, basic life na food, necessity, iti shelter. Am I right? Na i-provide para kanya diyan. So, dayta, iti content na iti Joshua chapter number 28. Okay, so, nakaalam tayo ba kam sa ito'y? Amen, about deception gaya, tigong ko na. Deception, ito tayo tanda ko ito'y. And, can Christians be deceived? Why? Because they do not comply to the word of God and they do not consult to the word of God. The two C's, ladies and gentlemen, are very necessary for us not to be deceived. Gusto nga masapol ng agpil tayo, itaan tayo ti Biblia. Tatangag sapa, and finish on time at pray tayo. At i-condition tayo about the issue ay karagi ni Apo Diyos